Magandang gabi, Pilipinas. Bayan inaasahan ng Marcos Jr. Administration na magsasagawa ang bawat ahensya ng gobyerno ng sariling investigasyon kaugnay sa mga posibleng anomalya sa kanilang tanggapan. Ang Bureau of Immigration naman nagkakasa ng tax fraud audit sa mga kontraktor ng flood control projects na tinukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, uunahin ng BIR ang mga proyekto na naunang iniulat na tapos na. Pero wala namang naitayong struktura. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nag-utos ng malawakang pag-iimbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects. Dahilan kung bakit inilunsad ang sumbong sa Pangulo.ph para malaman mula mismo sa publiko ang mga palpak na proyekto sa kanilang lugar. Katunayan, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo. Kabilang ang mga flood control projects sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph. Pero sabi ng palasyo, hudyat na rin ito para sa mga ahensya ng gobyerno para magsagawa rin ng kanilang sariling investigasyon. Kaya ang BIR, kasado na ang gagawing tax fraud audit sa mga kontraktor ng flood control projects na tinukoy ng Pangulo. Dito gagawin ang isang parallel audit sa mga kontratista para silipin kung tama ba ang pagbabayad nila ng buwis. Ayon sa BIR, lahat ng government contractors ay kinakailangang kumuha ng updated tax clearance mula sa BIR bago sila makakuha ng final settlement para sa kanilang kontrata. Ang clearance na ito ay nagpapatunay na wala silang utang sa buwis at naihain at nabayaran na nila ang lahat ng kaukulang tax. Kung mapapatunayan na kulang o mali ang kanilang binayarang buwis, hindi sila i-issuean ng updated tax clearance. Ibig sabihin nito ay madi-disqualify sila sa susunod na mga government procurements at masususpindi din ang final settlement ng kanilang mga kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Aaksyonan din daw ng BIR ang mga proyektong nai-report na natapos na pero wala namang naitayong istruktura. Kung makakakuha tayo ng official na certification mula sa kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsasabing ghost project ang isang flood control project, ay mag-i-issue tayo agad ng deficiency tax assessment laban sa contractor na ito. Hindi kasi maaaring i-claim bilang deductible expense ang isang proyektong hindi naman talaga ginawa. Sabi nga, no project means no deductible expense. Kaya kapag ghost project ito, tatanggalin namin lahat ng kaukulang gastos o claims at mananagot ang contractor sa tamang buwis. Tatalima din daw ang ahensya sa pahayag ng palasyo na magsagawa ng lifestyle check. Pero hindi lang mga opisyal ng gobyerno ang kanilang sisilipin, kundi pati na ang mga kontratista. Layo nitong makita kung tugma ba ang kanilang ari-arian sa binayaran nilang buwis. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties, yung titingnan natin. So, ibabangga natin yan sa revenues. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.